Sa dami ng congressman sa Quadcom hearing, meron isang babaeng congresswoman ang tumayo at matapang niyang ipinagtanggol si Duterte laban sa kanyang mga kasamahan. Sa puntong iyon napikin si Congressman Barbers dahil pinalakpakan siya ng mga tao matapos siya magsalita. Siya ay si Congresswoman Cardima, kung saan binanatan niya ng harap-harapan ang mga makakaliwang grupo na umano'y mga terorista at mga NPA. Pero bago yan, panoorin muna natin ang mga biktima na nagsalita tungkol sa war on drug. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Christine Pascual, ang nanay po ni Joshua Lacsamana po. Na nangarap lang po na isang maging gamer at napagsabay naman niya po yung pag-aaral at ang kanyang kahiligan. Natanong ko lang po kasi sabi mga nanay, kung hindi rin po, sana po, naging batas ni Mr. President po, ang pagpatay na walang makukulong, sana po wala pong maraming namatay na ganitong inosente mga bata po. At lalo din po kami nasaktan ng kalooban nung time pong nalaman namin na may reward. Parang ganun lang po na paglaruan yung buhay ng mga mahal namin sa buhay. Kaya kay biro man po o hindi, ang nasabi niya pong batas niya, hindi rin po maganda sa aming kamukha namin mga mahihirap. Kaya lang po lumalakas din ang loob namin. Ito na lang po yung paraan sa kamukha namin mga mahihirap kung paano po manawagan sa inyo at buksan po ang puso nyo. Na hindi po biro hanggang ngayon ang nararamdaman namin. Nagmahal lang po kami ng mga pamilya namin. Kaya ganito po kami lumalaban. Hindi sana magkakaroon ng ganitong maraming namatay ko, na disiplina po agad ang ginawang batas po ng ating presidente. Salamat po. Okay, maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Leory Pasco. Nanay po ako ng dalawang anak ko na pinaslang. Ano po yan? May 2017. Ito po ay isang security guard at ito naman po ay binata. Ang masakit po ay 4 po yung naiwan. Mahirap po sa amin talaga na hanggang ngayon po ay walang hustisya dahil po wala talaga pong masusing investigasyon para dun po sa mga pinaslang. Kaya nagpapasalamat po kami sa ganitong pagkakataon dito po sa binigay sa amin sa Quadcom na makadalo para po maipahayag namin ang kung anong nangyari po sa aming mga mahal sa buhay na pinatay na lang po ng ganon-ganon na lang po na wala pong tamang proseso po ng pag-iimbestiga. Kaya po isang ano rin po na kahit alam po namin talaga sa aming kalooban na talagang siyempre natatakot po kami. Pero ngayon po ay nakaharap na po namin si Presidente Duterte at sana po ay hinihiling namin na talagang lumabas po ang buong katotohanan. Na para po magkaroon na ng katarungan ang lahat po ng mga pinaslang, hindi lang po ang aking anak, kundi po lahat po ng mga pinaslang nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung madugong patayan po ng war on drugs. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po yung asawa tsaka ina nun pinaslang noong September 16, 2016 po. Narito po ako na nagpapasalamat na mabigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Sa totoo lang yung war on drugs, lubos kaming nawala ng dignidad. Inalisan kami ng dignidad ng mga may halos naging kontrolado po ang ginawa ng war on drugs. Yung time po noon, natutulog lang po kami na aming pamilya. Inakyat po kami ng mga kapulisan. Paulit-ulit ng mamakawang aking asawa at ang aking anak. Pagkatapos po noon, hinila po kami palabas. Sa pilitan kami hinila palabas. At makikita mo po doon na pati yung isang anak ko po ay binitbit sa van. Tapos po noon, bigla po kami may mga narinig na putok.
pinatay na po yung aking asawa at anak. Yung time na yun po, halos paulit-ulit po kami nagmamakaawa na mag-ina na makapasok po doon sa bahay na yun. Pero wala po kaming nagawa dahil marami pong mga pulis na yun. Halos pinatay po yung ilaw doon po sa iskinita namin. Pagkatapos po noon, nung nadala po sa hospital yung aking asawa at anak, may lumapit po na mga kapulisan. Hindi ko po alam na soko po yun, tsaka funerarial na po yun. Yung time na yun, hindi pa po napapaslang yung asawa at anak ko. Nandun na po yung mga pulis na yun. At yung funerarial na yun na kala ko po mga pulis po yung kasama po nila. Halos naging kontrolado po yung ginawa nila no na yung ginawa po nila yun ay hindi po tama. Kaya narito po kami na sana po mabigyan ng hustisya kami mga biktima. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libong-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak po pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inosenteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinundahan ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahaya naman tayo, no? Sa tabi ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at namayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi niya naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala na pagbalik ng death penalty para sa mga rapists, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman. Salamat, ma'am. Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito. Kung gusto niyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Maaari ba? Mr. Chair. Wala akong bastusan dito, ha?